Welcome to Bali! You to Murai International Airport in Indonesia. Local time now is 39 minutes past the hour of 7 in the morning. For your information, there is no time difference between Bali, Indonesia and Manila, Philippines. The ground temperature is at 27 degrees Celsius. As you guys can see, kakaland lang namin pero we already have an internet and that's because we purchased an eSIM card through Klook. Hello guys! We have landed here in Bali. So, nandito na tayo. And very smooth lang yung process dito sa immigration and sa arrival. Ngayon naman, nag-withdraw na kami ng pera namin worth 2 million IDR. And magbubook na kami ng Gojek or ng Grab papunta sa first destination natin of the day. And syempre, ipapakita ko sa inyo yung magiging itinerary natin and yung cost breakdown ng trip na to. So, sana mag-enjoy kayo! Ayan, dito kami nag-withdraw. By the way, yung withdraw naming 2 million IDR, ito ang conversion rate niya, nasa 7,380 pesos. So, ayun lang. Para may idea kayo kung magkano yung conversion rate. So, kailangan namin mag-hire ng bike para daling kami sa checkpoint. So, pinauna ko nang sumakay si Lab kasi iisa lang yung available na bike. Tapos, babalikan na lang ako nung motor. So, ayun. Para lang may idea kayo na kapag pumunta kayo dito, ganito yung kalakaran. So, yung bike pala is 20,000 per person. Mag-isa lang ako. Baka may unggoy. Hintay ko si Kiel. I'm scared. Charot. Kasi may mga kuyang nagtatawag dito. Yan, mga kaputing ban. Baka makidnap ako. Charot. Bye. Ayan guys, nakapag-reunite na kami. Nandito na kami sa Gojek. Papunta na kami sa hotel namin para mag-check-in. Ayun lang, update yan. OMG, we're here. Alright guys, so check-in time na. Let's go para makapag-room tour na din tayo. So, meron kaming patio dito. And then, meron ding sampayan dyan. So, pagpasok nyo, ito ang aming bed. Diba? Ang ganda ng room namin. Then, dito yung TV, yung mga gamit namin nandyan. May fridge. And then, meron silang electric kettle, may complimentary bottled water din sila. Then, proceed naman tayo sa closet. Ito naman yung closet. May full-size mirror. So, very spacious. And then, meron din kaming CR. Sa CR naman tayo.
Ito yung itsura ng CR namin. Malaki din siya in fairness. So, we have everything that we need here. Parang nasa 2,000 pesos per night lang to. Dalawa na kami dun. So, very mura talaga dito sa Bali. Hey guys! Nakapag-freshen up na kami. So, ready na kaming lumabas ulit. Pupunta tayo today sa Uluwatu Temple. So, see you! Nandito rin tayo para panoorin ang Bali Sketchak Fire Dance. It consists of traditional chanting, epic fire scenes, at kwento ng Ramayana. This is a cultural experience na hindi mo dapat palampasin. Dinner time na. Nandito kami sa Sugar Rock. Dito tayo magdidin. So, nakapag-check out na kami guys. Nag-iintay na lang kami ng ride namin papunta sa Ubud. So, doon na rin pala kami magbe-breakfast sa Ubud. Guys, ito yung papasok ng hotel namin and I'm so sorry na hindi ko na kayo matutour dito sa accommodation namin in Ubud, pero ito yung itsura niya and I highly recommend it. Ang nagastos namin dito is 3,406 pesos per head for 4 nights na yun. So, lumalabas lang na less than 900 pesos yan guys, and free breakfast na yan. So, bonggang-bongga na. After checking in, we headed to one of the most photogenic temples in Ubud, the Saraswati Temple. This one is also called Pura Taman Saraswati and it's dedicated to the Hindu goddess of wisdom, arts, and learning. Paglapit mo pa lang, sobrang ganda na agad ng view. May lotus pond sa harap and behind it is this intricately designed temple facade with traditional Balinese carvings. Parang painting to sa totoong buhay. The entrance fee here is at 267 pesos. Just a 2-minute walk from Saraswati Temple is Ubud Palace. This is the historical royal palace right in the center of town. And yes, libre siya. So sulit na sulit pumunta dito kung nandito kayo sa Ubud, Bali. Dating royal residence ito ng Ubud's ruling family and the architecture is preserved really well. And for our early dinner, we ate at This is Bali.
So, ang unique ng restaurant na to kasi ikaw ang mag-stamp ng order mo tapos parang i-DIY mo siya. So, pipili ka ng rice mo, ng toppings mo. Tapos, ayan, may mga katanggas na stamps yan. Tapos na kami kumain sa This is Bali. And masarap naman yung food nila. Tapos hindi naman din siya mahal. Kasi naka 610 pesos lang kami. Dalawa na kami nun, guys. So, highly recommended. Maganda rin yung vibe nila. So, try nyo puntahan pag magbabali din kayo. Halos naikot na rin pala namin yung buong Ubud Market. Explore, lakad-lakad na lang kami ngayon. Okay. Thank you. Thank you. We'll message you. Okay. Okay, thank you. So, si My Labs, yung nasakyan niyang rider, inoferan siya na 200. Thank you sa pailaw. Natawaran niya ng 150,000 IDR yung rider. Magtatawag pa siya ng another rider para dalawang motor, syempre. And then, only na daw yun kahit saan niya na kami dalhin nun. Basta 150,000 IDR per head sa buong maghapon, buong araw. So, i-check din muna namin kung sulit ba. Pero I think mura na yun. Welcome sa day 3 ng ating Bali vlog. Ang first stop natin today ay Alas Harum. Sobrang highly recommended ko itong spot na to, guys, kasi lahat nandito na. May rice terraces, Bali Luwak Coffee, Bali Swing, and nandito rin ang isa sa pinakasikat na day club dito sa Bali, which is Kretya Ubud. Ang entrance nga pala dito ay only 180 pesos per head, pero kung gusto mong mag-Bali Swing, that's around 700 pesos. Okay, next stop natin is Sari Timbul. Para siyang art gallery meets nature park. Puno ng sculptures, nature-inspired designs, at super aesthetic spots for photos. The kuyas here are very kind to take your pictures at videos for you. 100,000 per head ang entrance dito sa Sari Timbul. And then maliit lang siya, as in. Ayan lang siya. Ayan. Makikita mo na lahat. Yun. Nung inikot ko na yun, yun na yun. Pero kasi may mga staff silang tutulungan kang mag-picture, mag-video. Kaya okay na rin. Kasi ano talaga siya, art gallery talaga siya. Parang shop din, ganun. Yun talaga siya. Hindi pwedeng mawala ang cultural experience, kaya pumunta rin kami sa Tirtha Temple, a sacred water temple dito sa Bali. Dito nagpupunta ang locals at tourists para mag-purification ritual. Yung entrance fee dito is 75,000 IDR or 270 pesos. Pagpasok mo, kailangan mo magsuot ng sarong bilang respeto sa sacred space. Kung wala kang dala, pwede ka namang humiram sa entrance free of charge. Pero take note na iba ang sarong ng nag-e-explore lang dito sa Tirtha Temple and iba rin yung sarong if you're gonna participate on the purification ritual. Meron ding rental fee ang green sarong for 10,000 IDR or 36 pesos. Napaka-peaceful at spiritual ng lugar. Super ganda ng experience ko dito. So I highly recommend na itry nyo din. Guys, yung nakikita nyong nagtuturo sa akin ng ritual, isa siyang hired photographer. Nilapitan niya ako to offer his services at ang fee niya is 100,000 IDR or 360 pesos para sa mga photos during the ritual. Okay na deal na to kasi aside from taking great photos, siya na rin mismo ang nagsilbing guide ko. Siya ang nag-explain sa akin kung paano gumagana yung purification ritual dito sa Tirtha Temple. Inisa-isa niya kung ano ang significance ng bawat spring, kung paano magdasal at kung anong order ng pagsisid sa mga tubig.
Kaya imbis na malito ako, naging mas meaningful at smooth yung buong experience dahil sa tulong niya. And for our late lunch, dinala kami nila kuya dito sa Warong Decoy. Ito yung nirecommend nila na restaurant for us. Nakabalik na kami dito sa hotel. And maliligo muna kami, guys. Freshen up muna. Tapos maglalakad-lakad kami sa labas. Kung may magustuhan din kaming spa, baka magpaspa kami. Thank you so much. Thank you. May palibre pang tubig. Hello guys. So grabe, ang sarap nung massage namin. Lalo na yung ginawa niya dito sa balikat ko, sa likod. Hindi ko na na-videohan kasi syempre in the moment ako. Pero ang sarap. Tas mura din. Tapos ngayon, nagsustroll-stroll na lang kami around the area. Guys, nakahanap na kami ng pagdidiniran namin. Indonesian food. Tara. Hi! For two only. This is a table, right? Thank you. Nakabalik na kami sa hotel namin. That's it for our day 3, guys. Maaga kami for tomorrow, so magpapahinga na kami ngayon. So, see you sa Nusa Penida. Welcome to our day 4 here in Bali. So for today's itinerary, we are going on a day trip to Nusa Penida. Sayang talaga na nakorap yung video files ko papuntang Nusa Penida, pero here's how we did it with prices. So of course, we booked everything through Klook. Yung round trip boat tickets namin papuntang Nusa Penida was only 1,248 pesos per head. Yung private car with driver was only 3,016 pesos for the whole car, not per head. So kung 4 kayong maghahati-hati, sobrang mura ng babayaran nyo. Parking fees, kami ang nag-shoulder niyan, which only came about 108 pesos for the whole day. And then yung environmental fee na binayaran namin pagdating sa Nusa Penida was only 90 pesos per person. So ang unang stop natin is the Diamond Beach. As in, grabe, sobrang postcard worthy in real life. From the top pa lang, mapapawaw ka na. May option bumaba to the beach, but warning, matarik at pawisan galore, pero sobrang worth it. Malapit lang sana yung tree house or the Ruma Pohon, pero sobrang init na that day, so we decided to skip it. Pero if may extra time and energy kayo, pwede nyong isingit yon since malapit lang. After that, we went straight to the famous Kelingking Beach, yung dinosaur cliff na madalas nyong nakikita sa Instagram. Ang ganda, pero guys, ang init talaga that day. Hindi na kami bumaba papunta sa beach mismo kasi super steep at mahaba pa akyat. Then, ang last major stop namin was the Angels Billabong and Broken Beach. So again, if you're planning to go to Nusa Penida, I highly recommend booking via Klook. You can use my promo code KielAndresKlook for a discount sa mga boat and car packages. Super convenient and sulit. More time for exploring and less time sa stress. Okay guys, tapos na kami sa Angels Bilabong. And pabalik na kami ngayon sa harbor. Eto na, start na ulit ng pagtalbog-talbog namin. Oh. Talbog-talbog na ulit. Oh. Diba? Hello na ako, te.
Alam mo yun, halo-halo na yung hilo ko. Hilo sa init, hilo sa katatalbog dito sa kotse, tapos hilo pa sa boat. Ay, talaga naman. Oh, di ba? Ah, talbog. 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 Welcome sa ating Day 5 here in Bali. So, ang unang stop natin is the Pura Ulun Beratan, isa sa mga pinaka-iconic na temples sa Bali. Located siya sa Lake Beratan sa Bedugul area. At kilala ito bilang water temple dedicated to Dewi Danu, the goddess of lakes and rivers. Entrance fee here is 268 pesos per head. Lakeside temple siya. Ang next stop naman natin is the Handara Gate. You've probably seen this all over Instagram. This is actually the entrance to a golf resort. Pero sobrang sikat na siya bilang photo spot dahil sa traditional Balinese architecture at backdrop ng lush mountains. Entrance fee is 179 pesos per head and may optional photographer fee of 71 pesos. And then we headed to Wanagiri Hidden Hill. The entrance fee was a bit pricey at 535 pesos per head. Leke-Leke Waterfall. Ang last destination natin. And 50,000 nga pala yung entrance fee dito. So, let's go. Simulan na natin itong paglalakad na to. And kahit maulan, inilaban namin kasi syempre, sayang naman yung araw kung di natin mapupuntahan to. Tsaka ito na rin kasi yung last destination of the day. Pagkatapos nito, uuwi na tayo sa hotel. Eh medyo maaga pa, so mas okay na rin puntahan natin. So marami na rin tayong naitawid. Marami na rin tayong naibaba. Naririnig ko na rin yung falls. Ang hirap naman ngayon pang mag-quit. Guys, mukha lang nakakatakot yung itsura niya, pero nothing to worry naman kasi ang dami na rin naming nakasulubong, yung iba matatanda pa. And then, mamaya makikita nyo, may mga makakasama din naman kami mismo sa falls. Okay, pabalik na kami. Alin ang masakit? Sakit ang kilikili mo. Halika na, pauwi na tayo. Hindi na masakit mamaya yan pag nasa spa ka na. Ayun, magpasta ngayon. Sakit yung pakate. Oh, mamaya gusto mo na kasi alam mo, labi masakit pa ako. Parang gusto ko magpaspa. Kunyari pa kaming nakapayong. Basang-basa rin naman kami. Anyway, hinintay lang namin yung driver and then babalik na kami sa hotel. We also hired the same driver from day 2 and for a full day tour, we paid 1,072 pesos per head. Super sulit na siya kasi sobrang bait niya at hassle-free ang biyahe. We were also able to pay via credit card through a link na sinend niya. And if you're also interested to hire him as well, we're gonna put his contact details on the description box below. So you get to choose which oil you're gonna use? Yeah. Okay. Jasmine. Yeah, ka ba? Here is our free breakfast.
Kain lang muna kami ng breakfast, tapos babiyahe na kami papuntang Seminyak. So, ang breakfast choices dito sa hotel namin is either nasi goreng or mi goreng. So, dalawa lang ang choice. Hello guys! So, nakapag-iwan na kami ng mga bags namin sa hotel. Since 2 p.m. pa yung check-in time, hindi pa nila kami binigyan ng room pero pinayagan naman nila kaming mag-iwan ng bags doon. So, pupuntahan na namin yung mga nakalagay sa itinerary namin. So, meron kaming gustong subukan na coffee shop dito sa Seminyak. Ang pangalan niya is 32 Do. So, papunta na kami doon. And then after, may mga shops din kaming pupuntahan. Siyempre, papakita namin sa inyo yon. And then, by 2 p.m., babalik kami sa hotel para mag-check-in. And by 4 p.m., meron tayong appointment sa Bodyworks Spa. Sobrang sikat na spa yun dito sa Seminyak, guys. And very aesthetic yun. Kaya talagang pinilit kong magkaroon ng appointment sa kanila. So, of course, we will take you along. Cafe hack. Alam ko kilala niyo tong kind, guys. Pasok tayo dito? Ang cute na ito eh, itong pink. Puntahan natin lahat. Sikat tong kind, guys, sa Instagram, sa TikTok. Diba, yan nga yung pink na nakita ko. Ang ganda niya, diba? Ito, itong polo with pants. I like it. Magkano to? Ito, my loves. Ito nga yung gusto ko. 825 lang. Ito. 750. Tapos yung top, 895. Maganda din. Pero parang mas cute talaga tong pink. Yan. Sikat to. Very aesthetic sila. Nag-brownie. Ang ganda namang, ang ganda ng bag. Ang ganda din ito, oh. May ka-tear na din siyang shorts. Ang ganda din. So, magkano to? 950. 950. Tapos yung shorts, 650. Ito rin maganda. This one is 450,000 naman. Okay. Ang ganda. Ang gaganda ng mga damit. After Kind Community, pumunta naman kami sa 32 Dock Cafe, isa sa mga modern at spacious na cafes dito sa Seminyak. Hindi siya small cafe ha, maluwag yung space, high ceiling at ang ganda ng architecture. Very clean, minimalist, and cozy ang feel dito. Ang order nga pala namin ay iced coffee and pano chocolat. Napakasarap na combination. Perfect itong cafe na to kung gusto niyo ng chill na tambayan, whether for catching up, working a bit, or just relax sa magandang ambience. Mga nakabalot ng plastic yung mga paninda nila kasi umuulan. Pero bukas naman sila. Ayan lang oh, yung bintang oh. Bagis mo sabi. Ang mahal dun sa flea market, guys. Kaya back out. Guys, this street is right outside Seminyak Square. Marami ding mga shops dito. Tingnan natin.
Ay, ang cute ng bag. Grabe, ang cute ng bag. Tingnan mo. Nasa taas. Ang cute. Ang ganda ng mga damit dito, guys. Medyo mahal lang, parang yung sa Kind. Pero kasi, wala silang mga katulad. Hindi katulad nung kung bibili ka sa flea market or sa mga tiyangge-tiyangge or sa ubud market. Mura pero ang dami mong katulad. Ito kasi parang wala. Very unique yung mga designs nila. Ito, ano bang store to? Real. Basta yung store na to, tsaka yung Kind, maganda yung mga paninda nila. Kahit ano siya. 10 million pang top. Gustong pants. Ang cute niya. 2 million. Pero parang mas magagamit mo to. Ito yung top. Ito yung pants. O, diba? Mas magagamit mo kahit wala ka sa beach. Wala. Okay, dito na kami sa Seminyak Square. Itong Seminyak Square, katabi lang niya yung Seminyak Village. Parang mall yun. So, itong area na to ang lilibutin natin since magkakatabi lang sila. Okay. And dito kami kakain, guys, sa Boss Man. Crave na to si Love ng burger. So, magbe-burger tayo ngayon. Let's go. Bye. Tapos na kami kumain. Magbubook na kami ng Gojek namin papunta sa Bodyworks Spa. Medyo mapapaaga tayo ng konti dun sa spa para makapag-picture pa tayo bago yung treatment natin. We have arrived here at Bodyworks Spa, guys. So, itong Bodyworks Spa, out of all the spas we've tried here in Bali, ito na yung pinaka-luxurious ang feels. Pagpasok mo pa lang, ang ganda na ng ambience, super linis, and very aesthetic. Yung interiors, parang boutique hotel with a mix of Balinese charm and modern design. Talagang relaxing yung atmosphere. Yung foot massage na na-avail namin was 1,300 pesos per person. Pricey ito compared sa ibang spa, pero ang binabayaran mo talaga dito is the overall experience and the ambience. To be honest, yung massage itself, hindi naman sobrang naiiba sa ibang spa na mas affordable. Pero kung gusto mo ng extra comfort at upscale na vibe, sulit siya for a little treat yourself moment. Guys, tapos na yung spa namin. Papunta na kami sa hotel namin. Maglalakad na lang kami. Mag-check-in pa lang kami actually. And then, baka mag-swimming kami dun sa hotel namin. So, ayun. Okay, pagpasok ng room, ito ang itsura niya. On my left, nandito yung closet. Yan. Tapos, may mirror, sink. Nandito naman yung shower and toilet. Then, ito yung kama namin. Meron silang fridge. May libreng mga tubig. May mini kettle. May TV. Yan. Tapos, ayun yung pool.
Welcome to our day 7 here in Bali. So since uulan buong araw, we're gonna go cafe hopping and chill lang tayo today. So ang first stop natin is 707 Cafe. So this spot gives off a rustic and laid-back vibe. Lots of wood elements, open space, and warm lighting. Dito kami nag-breakfast. So very feeling yung breakfast namin dito. Next stop, the bread yard. Dito naman kami nag-coffee break. Super calm ng ambience and ang aesthetic ng interiors. We grabbed some coffee and pastries, and kung mahilig kayo sa sourdough and croissant, this place is a must. Okay, so medyo spontaneous to. Nagpa-tattoo ako. We found flash ink tattoo in Seminyak, and I got a minimalist shell design. Simple lang pero perfect reminder ng beach life and slow days here in Bali. First tattoo abroad, check! Then for lunch, we went to Desa Potato Head, and grabe, this place is more than just a restaurant. It's a whole creative village. May luxury hotel, beachfront day club, art installations, and even sustainability initiatives. Super social but chill at the same time. Nag-lunch kami sa isa sa mga restaurant nila, and the food was super flavorful. Plus, ang ganda ng view kahit maulan. Very artsy, very Bali. To end the day, we visited Kind Cafe, isang all plant-based cafe na super sikat sa Seminyak.